day mga kahimas. Kasi meron tayong Mitsubishi Montero engine wash tutorial. Diesel engine. So mga dapat ingatan sa Mitsubishi Montero 2014 model engine wash tutorial. Ayan kanyang air filter hose intake. Ayan. Okay. Takpan nyo ng plastic bago kayo mag-spray ng pressure water. Okay. Diretso yan sa filter box papunta sa Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Then syempre ang kanyang insulator. Ayan. Hindi po yan in-spray ng pressure water dahil pwede po yung masira. Ayan, dahil yan po gawa sa manipis na lawanet. Kaya huwag kayong mag-spray ng pressure water sa insulator. Okay, dahil pwede yung masira dahil yan po ay manipis. Ayan. Yan po yung material na kapag nababasa ng tubig ay nasisira. Ayan, para sa mga baguhan. Then so nag-aalis ako ng cover ng kanya plastic cover. Ayan, gumamit lang ako ng tools, G's. Then pinalik ko lang yung kanyang mga mga nut, bolt. Okay, para hindi mawala. Okay. So inaalis ko yan mga kahimas. Kasi once na mag-spray ako ng pressure water, ay papasukin pa rin niya ng tubig dahil dito, yan sa gilid. Papasukin pa rin niya ng tubig. Okay? So paikot yan. Yan. Yan kaya inaalis ko. Para ma-blower na rin na maayos yung kanyang mga terminal socket sensor. Okay? At malinis na rin yung buong area. Apply ng engine degreaser, diba? Para ma-blower na maayos. Kasi pag di mo na-blower na maayos yan, isa yan sa pwedeng pagsimula ng ang check engine. Okay? Kaya kailangan ma-blower niyo na maayos. Or tanggalin niyo itong cover para malinis niyo at ma-blower niyo na maayos yung loob. Ayan. Siyempre kasama rin ito mga kahimas sa pag-engine wash. Yan, kabilaan yan. Okay? So, mamaya mag-aalis tayo ng ang negative tsaka positive ng battery para kapag tayo nag-engine wash walang kuryente, diba? Na dumadaloy sa mga harness cables, mga sensor. Yun lang para sa mga baguhan. Very good. Then, yung kasama rin syempre itong air filter. Hindi ko lang napapakita pag ako nag-vlog. Pero kasama rin po yan. Yan, may 4 lang naman na lock yan. Minsan 2 lang, okay? Depende po sa mga sasakyan. Ito po ay Montero. Yung kanyang filter box ay 4 yung lock. Ayan. Lang yan. Hilahin mo lang pataas. Okay? Yun yung kabila, ganun lang din. Okay. Tatanggalin nyo. Ayan, para sa mga baguhan. So, ayun yung filter. Pwede kayo gamit ng blower. Okay? Ayan, pwede kayo mag-blower para malinisan nyo na maayos. Or kung washable naman, pwede nyo spray ng pressure water. Okay, depende po sa mga filter. Merong mga air filter na hindi pwedeng labhan or hugasan. Merong mga filter na pwedeng hugasan or basahin ng tubig. Siyempre pag kinabit nyo, kailangan nakasalpak na maayos yung kanyang okay, maayos. Kasi magaan ng hangin yan papunta sa manifold. Hindi pwedeng kulang ang daloy ng hangin papunta sa manifold. So kaya may filter, yung hangin sinasala nung filter. Okay, galing dito sa kanyang intake. Okay, correct me if I'm wrong. Yan. Yeah, boy. Then gagamit tayo ng aluminum cleaner para dyan sa mga hose. Yan. Aluminum hose. Yan. Okay. Meron naman yan sana sa online, aluminum hose. Para sa mga baguhan ay gamit kayo ng face mask, face shield, gloves. Okay. Yan. Yan. Kahimas. At kapag ganyan mga kahimas, medyo siyempre may konting langis, pwede kayo mag-apply ng mga WD-40. Yun po yung ginagamit ko. Pwede rin ng gasolina, pwede rin naman kerosene, pwede naman po yun. Bago kayo mag-spray ng pressure water. Okay? So hindi po yan kasi kaya ng ang sabon-sabon lang. Iba pa rin po yung may gamit kayo ng mga WD-40. Yun. Hindi ko po sponsor yan, pero yun lang para sa mga baguhan at tutorial. Kung wala kayong WD-40, kerosene,
or gas. Okay? Para matanggal. Then gamit kayo ng brush, syempre. Yan, pwedeng detailing brush. Kung wala kang detailing brush, pwede naman paint brush or toothbrush. Yan, pwede naman yan. Then sa mga panel, plastic panel, yan katulad niyan, gagamit tayo ng mga engine degreaser. Syempre sa mga top coat panel, gamit tayo ng engine degreaser pa rin syempre. Yan, engine degreaser. Okay? So wait lang mga kahimas, may sounds. So yan mga kahimas, sa lahat ng area i-applyan nyo lang na engine degreaser. Engine degreaser, meron po niya sa online na nabibili. Kulay blue, dilaw, pula, orange, meron po niya sa online. Okay, so lahat lang mga kahimas ng abot ay pwede nyo applyan. Then syempre fuse box, iwasan niyo na yan, tanggalin yung cover dahil meron yan. Part yan ng computer box, okay? Yung fuse box. Mga kahimas, lahat kailangan ma-applyan ng engine degreaser. At syempre yung kanyang computer box mga kahimas, dito sa loob, ayan. Tinanggal ko lang yung kanyang plastic cover. Ayan. Dito sa loob. Ayan mga kahimas, ayan ang kanyang computer box. Ang Mitsubishi Montero. So depende po yung sa mga sasakyan. May kanya-kanya po mga pwesto yan. Depende sa mga sasakyan. May kanyang-kanyang pwesto yan ng computer box. Yan, para sa mga baguhan na bisitahin nyo aking YouTube channel for more tutorial ng engine wash. Yan, para sa mga mag-engine wash ay doble ingat po tayo. Okay? Doble ingat po na makasira. Kaya para hindi kayo makasira ay pwede nyo bisitahin ang aking YouTube channel for more tutorial ng engine wash. Yan, itong Montero. Okay? Marami po ako diyang tutorial ng engine wash. So, ayan, marami siyang harness. Yung iba kasi mga sasakyan ay nasa loob ng makina or hood ang kanyang computer box. So ito ay Mitsubishi Montero. Kaya andyan ang kanyang computer box. Nasa loob ng sasakyan. Kaya mga kahimas, bago kayo magpasa ng makina ay doble ingat syempre. So yun mga kahimas, bago tayo magsagawa ng pag-engine wash at magtanggal ng battery, paandali muna natin. So double check, di ba? Yeah. Meron kasing ano sa labas, sounds. Baka tayo maka-copyright. Ayan. Then make sure na naka-parking yung kanyang gear. Okay. Paandali natin. First click, ayan, normal po yan. Nalabas yung kanyang mga indicator sa kanyang gauge. Okay. Ganyan po yung check engine, para siyang nasa taas. Para siyang helicopter. So yun mga kahimas, pag pinaandar natin yan, mga segundo lang mawawala yan. Ayan mga kahimas, wala na yung kanyang check engine. Ayan, yung kanyang, meron siyang indicator na okay. So yan, para sa mga baguhan ulit, no? Para sa mga baguhan mga kahimas, no? For beginner only. At sa mga gusto mag DIY. Kaya sa mga car owner, okay? Sa mga nagtitipid or nalalayuan sa mga car wash na kanilang pupuntahan. O sakaling kayo mag-engine wash, at sa mga car wash boy ng mga baguhan na mag-engine wash. Check nyo muna dyan kung ano yung naka-indicate na lumabas kapag inyong pinaandar. Okay? And after ng engine wash, kailangan ganun pa rin yung mangyari. Okay, if in case naman na lumabas yung check engine sa kanyang gauge panel, so minsan andito kasi yan, minsan andito, depende pa sa mga panel, no? Minsan andito sa kanan, nag-iiba yun ng pwesto, depende sa unit or sa mga model ng sasakyan. Kaya yan, double check nyo lagi mga kahimas na bago kayo magsagawa ng pag-engine wash ay paandarin nyo muna yung kanyang makina. Okay, para makita nyo sa gauge yung mga naka-indicate na palatandaan. At kung sakali na may lumabas na check engine wash, check engine, ayan, sorry mga kahimas, na check engine, after nyo mag-engine wash, ay patayin nyo muna yung makina. Disconnect nyo muna yung kanyang ang negative ng battery. Then check nyo yung mga sensor socket, terminal, baka nahugot or naputol. Then ayusin nyo. Okay, at yun, kabit nyo ulit yung kanyang negative ng battery or connection ng battery, paandarin nyo. At kapag may lumabas pa rin na check engine, ay isa lang ang dapat ninyong tawagin. Syempre ang mga mekaniko, yung mga mekaniko na merong mga scanner, okay, na gumagamit ng scanner para detect kung saan nagsimula ang kanyang check engine. Ayan.
Kaya sa mga mag-engine wash ay i-blower ninyo ng maayos yung mga terminal socket sensor. Dahil 80% to 90% diyan nagsisimula ang sign ng check engine. Okay? Yan, para sa mga baguhan, meron po ako diyang tutorial sa aking channel. Ford Raptor, Ford Wildtrak, Ford Everest, Ford Ranger, EcoSport, ayan, Toyota Fortuner, Toyota Innova, Toyota Vios, ayan, Mitsubishi Montero, meron din po ako dyan. Nissan Navara, Nissan Juke, meron po ako dyan. Altera, meron po ako dyan sa aking YouTube channel. Toyota Grandia, meron din po ako dyan. Toyota Hilux, meron din po ako dyan. Honda Jazz, Honda City, Honda Civic, meron po ako dyan. So, mga kaimas, no, pinapakita ko yung mga dapat na pangalagaan. At syempre mga kaimas, hindi lang makina ang ating ingatan, pati rin ang labas. So hindi tayo makalabas dahil meron sound sa labas. Baka madala tayo ng copyright kaya hindi ko may pakita yung panel. Okay? Then yung mga pintura dapat natin ingatan. Pwede tayong gamit ng apron para yung ating belt, susi, botones, zipper, para hindi magkaroon ng gasgas ang top coat ng sasakyan. Na pinakamainam gamit kayo ng apron, diba? Para hindi lang makina ang ating ingatan, pati yung labas, para hindi nakakaya si client, si customer. Okay? Yan para sa mga baguhan. Ayan. So kailangan natin mga kahimas, yan, pressure water, syempre kailangan natin yan sa mga magkasagawa ng engine wash. Pressure water, blower, pang blower sa lahat ng mga terminal socket sensor bago ninyo paanda rin. Okay? Kung wala naman kayong blower, pwede naman air compressor. Yan, pwede po yun. Yan, para sa mga baguhan. Syempre, gumagamit ako ng Joy. Kung wala naman Joy, yan, pwede naman car shampoo, dishwashing shampoo, powder. Yan, pwede po yan kahit alin dyan. Ang mahalaga po dyan, makuskus ninyo ng maayos yung lahat ng abot. At iwasan po ninyo na maputol yung kanyang mga cable harness or mahugot yung mga terminal socket sensor. Ayan. Yan, detailing brush or paint brush, pwede naman po yun. Engine degreaser. Yun, WD-40, kerosene or gasolina, gas sa mga may leak or yung mayroong mga tagas ng langis, pwede po yan. Mga kaimas, yan po yung gamit ko pag ako nagkasagawa ng engine wash sa aking mga tutorial. Syempre sa aking mga tutorial. Yan. At yan, mag-aalis tayo ng positive tsaka ng negative ng battery bago tayo mag-spray ng pressure water. At syempre kailangan din natin ng wash mitt, foam, microfiber towel, kahit alin dyan. Meron naman yan sa palengke, pang sabon. Meron po dyan sa palengke. Okay? So ayun mga kaimas, pwede yan tayo magtanggal ng battery at umpisahan na natin. So ayan mga kahimas, nag-cover na ako ng plastic sa kanya intake filter hose at nakapagtanggal tayo ng negative tsaka positive connection sa battery bago tayo magsagawa ng engine wash. Kaya marumi hanggang sa sulok ay atin po siyang lilinisan. Pati ang kanyang engine bay hood ay ating applyan ng engine degreaser. So yun lahat po ng abot mga kahimas ay kailangan nyo ma-applyan ng engine degreaser at masabunin nyo ng maayos. So doble ingat po lalo sa mga sensor socket terminal cable.
So yan mga kahimas, nakapag-apply na tayo ng chemical, engine degreaser, tsaka aluminum cleaner sa buong area. Okay? Then yung aluminum okay na. Aluminum hose. Di ba malinis na siya? Okay. Yan. Namumuti na. So meron po niyan sa online. Okay? Liquid aluminum hose cleaner. Ang Shopee or Lazada. Meron po niyan. At nakapag-apply na tayo ng engine degreaser dito sa panel. So mamaya papakita ko yun dito sa insulator. Paano maglinis. Tayo naman ay magkasabon. Gamit natin ano lang, Joy. Ayan. Okay. Shoutout sa Joy, baka naman. Ayan. Meron tayong brush. Ayan. Ang detailing brush, paint brush, kahit alin dyan, pwede naman. Meron mas palengke ganyan. At meron tayong microfiber towel or wash mitt, pwede yan. Foam, pwede rin po. Meron po niya sa mga palengke. Pang sabon sa area. Okay. Ang mahalaga dyan ay makuskus ninyo na maayos yung lahat ng abot. Okay. Ayan. Siyempre mga kahimas, naka-apron pa rin tayo. Yan. Parang habang tayo nagkasabon, yung ating belt ay hindi tumatama sa pintura ng sasakyan. Okay? Para hindi magkaroon ng gasgas. Yan. Sensya na kayo, maingay ang tayo tabing kalsada. Okay? Kaya ugalin nyo po magsuot ng apron. Yan. Para yung inyong mga metal na bagay ay hindi tumama. Okay? Yan, sa mga magkasagawa ng engine wash. Okay, yung mga ano dyan, mga bagwang car wash boy. Tips yan para sa inyo. Ayan, timbalang gamit ko. Ayan. So kung wala kayong contact machine, shampoo, kung wala kayo. Pwede naman yan, mano-mano. Pwede yan. Okay? Pwede yan. Sabon din naman yan. Basta ang mahalaga naman dyan mga kahimas, ang mahalaga naman dyan ay makuskusin nyo na maayos yung buong area. At syempre maingatan na rin yung mga sensor socket terminal. Yan. Yan, maingatan na mahugot or maputol yung mga cable. Okay? Dahil pwede yung pagsimulan ng check engine based on my experience. Naputulan ako ng ang cable ng alternator. Pero alternator ng Toyota Vios, pero okay naman. Okay? Ayan. So tayo naman ay magkasabon mga kahimas ng buong panel or buong makina. So yan mga kahimas, no? Papakita ko naman sa inyo paano maglinis ng insulator na hindi gagamit ng pressure water. So gagamit lamang kayo ng wash mitt. Yan. Pwede nyo sabunin, pwede naman tubig lang. Balita may sabon. Pigaan nyo lang ng maigi. Kailangan pigang-piga. Okay? Tsaka nyo ihagod sa insulator hanggat makuha yung dumi. So ganun lang mga kahimas, apply nyo na lang ng microfiber towel
At syempre, pigaan nyo muna ng maigi, okay, bago nyo ihagod. Para hindi kayo makasira ng insulator, okay? Then, pag marumi na yung basahan, so labhan nyo lang ulit para yung dumi ay makuha. Huwag po kayo gagamit ng basahan na marumi na i-apply nyo rito, okay? Hindi nyo kayang kuhanin ng dumi kung ang basahan ninyo ay marumi. So, gasan nyo lang ulit, i-apply nyo hanggat makuha yung dumi. At ulitin ko, huwag kayong mag-spray ng pressure water dahil masira yan katulad neto. So ayan mga kahimas, nakapag-blower tayo syempre. So ulitin ko, kailangan na blower ninyo na maayos yung lahat ng area, lalong lalo na yung mga terminal socket sensor. Okay? Sensor na yan. So lahat na makikita nyo, kailangan may blower nyo na maayos. Pwede po yan pagsimulan ng check engine, okay? Na para sa mga baguhan na gusto mag DIY or mag engine wash. Ayan. So ayun mga kahimas, yung ano niya, ang aluminum hose ng aircon. So okay na. Ayan. Okay. So gamit lang ako dyan gamit ako ng chemical na aluminum cleaner. Ano siya, liquid, meron siya sa online. Okay, sa Lazada, Shopee meron siya. Type nyo lang aluminum cleaner. Meron po yun. So ulitin ko, pag kayo gumamit ng aluminum bilang safety, magsuot kayo ng gloves, face shield, tsaka face mask. At kung sakali naman natalsik ka ng inyong mata, ay maghugas kayo sa mga running water or tubig sa timba. Okay na malinis. Dahil ano po siya, mapdi sa mata. At iwasan po natin na kung saan ilagay, baka madampot ng bata. Okay? Ayan, base lamang sa experience mga kahimas. Ito yung kanyang yan. Malinis na rin mga kahimas. Na-apply natin ng na-apply natin ng base 1. Ang in-apply ko ay yung tawag dito. Ang WD-40. Ayan. Siyempre yung kanyang plastic cover, harap at likod okay na rin. Ayan. Kinabit ko na rin yung battery, yung negative tsaka yung positive. Okay? Ayan. Then yung kanyang insulator okay na rin. So hindi siya nasira. Hindi tayo gamit ng pressure water. Okay? Kaya para sa mga baguhan ay huwag kayong mag-spray ng pressure water dahil pwede po kayo makasira ng insulator. Dahil yan po ay gawa sa manipis na lawanet or foam and tela. Yan. Okay, para sa mga baguhan. Syempre itong kanyang hood panel, top coat, na-applyan ko na rin siya na engine degreaser. Na-applyan ko na rin. Yan, katulad yung mga kahimas, mga sensor. Yan, mga sensor. Yan. Ay kailangan lahat ma-blower ninyo na maayos. Or yung buong makina, i-blower ninyo na maayos.
Then, pwede naman yung mga kahimas pagka-blower nyo, pagpahingayin nyo kahit mga 30 minutes. Kasi pwede pa yung mag-moist, di ba? Okay, sa paandar natin. Check natin kung meron check engine. Yung kanyang gauge panel. Ayan yung kanyang gauge panel, mga kahimas. Okay. So, ayun, kailangan yung kanyang gear, naka-parking. Paandarin natin. Ayan, tapat mo lang dito. Kasi wala tayong cameraman. So ayan mga kahimas, wala siyang check engine. Sana all. So same pa rin nung una natin ginawa na pagpapaandar. Okay? Walang check engine na lumabas sa kanyang gauge panel. Ayan, door open. Okay? Ayan. So ayun mga kahimas, no, sa umabot, syempre sa mga kung medyo may kalituhan kayo, pwede nyo namang ulitin yung video. Pwede nyo ulitin or panoorin yung iba kong video para magkaroon pa kayo ng idea. Marami naman ako dyan mga tutorial ng mga engine wash, samot-saring mga sasakyan ay meron po ako dyan. Yan, para sa mga baguhan na gusto mag engine wash or mag DIY. Ayan, katulad ito Montero. Ayan, nung nakaraan upload ko Montero. Yes, ito Montero pa rin. Ano to, 2014 model. Yung nakaraan 2020 model. Okay. Ayan, para sa mga baguhan, ulitin ko ulit kung sakaling nung una walang check engine, tapos after nyo mag engine wash meron lumabas na check engine, ang gagawin nyo po ay yan, pwede nyo po muna i-reset yung kanyang battery. Hugutin nyo po muna yung kanyang ang negative connection ng battery at hintayin nyo mga 10 to 20 seconds, then kabit nyo ulit, then paandarin nyo ulit. Kapag meron pa rin lumabas, then tanggalin nyo yung kanyang negative connection, then double check nyo yung lahat ng mga terminal socket sensor, baka naputol or nahugot yung mga cable harness. Okay, kung okay naman, wala naman siyang putol, ay hugutin nyo at i-blower ninyo ng maayos. Okay, wag po kayo gagamit mga kahimas, wag po kayo gagamit ng heat gun. Okay, mas makakasira po kayo. Pwede po matunaw yung kanyang mga plastic material. Kaya blower lamang po. Kung wala po kayong blower, pwede naman air compressor. Wala naman po kayo air compressor, hintayin nyo po mga isang linggo. Huwag nyo po gamitin yan sa mga car owner dyan, para talagang tuyong-tuyo. Okay, para hindi magkaroon ng aberya. Yan po yung pinakamainam na tinuturo ko sa inyo, na tinuro din po sa akin ng mekaniko, at tunay naman po. Kaya po akin po itong sinishare sa inyo mga kahimas. Yan, ating andar. So ganoon lang mga kahimas ang ating sa mga kahimas, pati yung kanyang LEC kung abot ay pwede nyo rin po linisin. Basta lahat ng abot ay linisin nyo na rin para hindi nakakaya sa customer, di ba? Syempre yung kanyang mga yan, ang top coat panel, yan, ay inyo pong ingatan. Magsuot po kayo ng apron para yung inyong belt, or magsuot kayo ng short na walang metal na bagay. Okay? Or magsuot kayo ng apron kung sakaling meron kayong metal na bagay sa inyong short. Yan, botones, belt, diba? Susi, magsuot kayo ng apron. Dahil pwede po yung makagasigas sa mga top coat panel. Sa chrome, headlight. So, doble pag-iingat po para sa mga baguhan. Okay na po. So yun mga kahimas, hanggang dito na itong video. Maraming salamat sa panonood. So kita-kits po tayo sa mga sunod na upload. Maraming salamat po. Shoutout po pala sa mga mga commentator. Yun, thank you po sa inyo ng marami. Bagong subscriber, silent viewer na lagi nag-aabang ng aking mga tutorial. So thank you po. Bye-bye na po. Thank you po.
We hold it down like we spoke.